GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at DJ Noel upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GB Balita Express. oras natin ngayon, 6:52 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng BioFlu. To or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. At para sa ating headlines, balita. 6.7 trillion sa 2026 budget, nilagdaan na ng Pangulo. Tatlong mangingisdang Pinoy nasa gip ng US Navy sa West Philippine Sea. Rider patay sa banggaan ng motorsiklo at truck sa Antipolo. Ex-seaman nasawi sa Tanay. Bangkay ng di pa nakikilalang lalaki natagpuan sa Silang, Cavite. Mahigit 200 pamilya apektado sa kontrobersyal na sagupaan ng AFP at NPA sa Occidental Mindoro ayon sa NDRRMC. Philippine Red Cross nananawagan ng donasyong dugo sa pagsisimula ng bagong taon. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ipapatupad ngayong araw. Mahabang oras ng volcanic tremor naranasan sa Taal Volcano ayon sa PHIVOX. Para sa detalye ng balita, 6.7 trillion 2026 budget nilagdaan na po ng Pangulo. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. DJ Frankie, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang General Appropriations Act o GAA para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos, ang pinakamalaking pambansang budget sa kasaysayan ng bansa. Isinagawa ang pagpirma sa Malacanang kahapon Enero 5 matapos ang masusing pagsusuri ng ehekutibo. Ayon sa Pangulo, nakaayon ang budget sa medium at long-term development plans ng administrasyon at nakatuon sa pamumuhunan sa mamamayang Pilipino. Malaking bahagi ng pondo ang inilaan sa edukasyon, kalusugan, seguridad sa pagkain, social protection at paglikha ng trabaho. Binanggit ng palasyo na magsisilbi itong pundasyon ng mas inklusibong pag-unlad at pagpapalakas ng ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Pinaalalahanan din ng Pangulo na ang tunay na hamon ay ang maayos at tapat na pagpapatupad ng budget upang matiyak ang pananagutan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Tatlong mangingisdang Pinoy nasa gip ng US Navy sa West Philippine Sea. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. GB Balita Express. Nasagip ang tatlong mangingisdang Pilipino ng mga tauhan ng US Navy matapos masiraan ng kanilang bangkang pangisda habang palutang-lutang sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat, bandang alas 12:45 ng hapon ng Enero 1 nang namataan ng US Navy Logistics Vessel ang bangka ng mga mangingisda. Agad na nagsagawa ng rescue operation ng US Navy gamit ang inflatable boat at ligtas na nailikas ang tatlong Pinoy. Sinuri rin sila ng medical team ng US Navy at idineklarang nasa maayos na kondisyon. Matapos ang pagsagip, nakipag-ugnayan ang US Navy sa pamahalaan ng Pilipinas para sa ligtas na pagbabalik ng mga mangingisda sa bansa. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Philippine Navy sa US Navy sa agarang tulong at humanitarian assistance na ibinigay sa mga mangingisdang Pilipino. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Rider patay sa banggaan ng motorsiklo at truck sa Antipolo. Para sa detalye ng balita, GB Balita Express. patay ang isang 33 taong gulang na rider matapos masangkot sa banggaan ng motorsiklo at isang truck sa Marcos Highway, Antipolo City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa Antipolo Component City Police Station, bandang alas 7 ng
alas 7:30 ng gabi ng Enero 2 nang maganap ang aksidente sa bahagi ng Sitio Pandayan, Barangay San Luis. Binabagtas umano ng rider ang highway na mabangga ito ng truck na papatawid sa kalsada. Kapwa nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan at isinugod sa ospital ang rider, ngunit inideklarang dead on arrival sa ospital sa Marikina City. Kasunod ng insidente, pansamantalang pinigil ng pulisya ang driver ng truck para sa inihahaing kasong homicide at damage to property. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Nagpapaalala po ang pulisya sa mga motorista at magdoble ingat lalo na sa pangunahing highway at mataong kalsada. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ex-seaman nasawi sa Tanay. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Nasawi ang isang 49 na taong gulang na dating seaman matapos umanong magbaril ng sarili sa loob ng kanilang garahe sa barangay Kaybuto, Tanay Rizal, Sabado ng gabi. Ayon sa ulat ng Tanay Municipal Police Station, bandang alas 9:30 ng gabi nang matagpuan ng kanyang misis ang biktima na wala ng buhay. Sa pahayag ng asawa, hinahanap niya ang mister upang alukin ng pagkain bago ito mag-fasting para sa nakatakdang medical check-up kinabukasan. Dahil wala sa kanilang kwarto, hinanap niya ito sa ibang bahagi ng bahay hanggang sa makita sa garahe na duguan at hawak ang baril. Sinabi ng misis na matagal nang nakararanas ng depresyon ang kanyang asawa dahil sa iniindang karamdaman. Isinailalim na sa technical investigation ng insidente upang matukoy kung sadyang pagpapatiwakal ang naganap. Pinapayuhan ang mga nakararanas ng matinding lungkot o depresyon na huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga kaanak, kaibigan o mental health professionals. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. Bangkay ng di pa nakikilalang lalaki natagpuan sa Silang, Cavite. Para sa detalye, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan na patay sa loob ng isang bakanteng lote sa barangay Lalaan, First Silang, Cavite, Kamakalawa, Enero 4. Bandang alas 9 ng umaga nang madiskubre ang bangkay ng isang jogger na agad tumawag sa 911 hotline at maiulat ito sa pulisya dakong alas 12:30 ng tanghali. Ayon sa paunang investigasyon ng Silang Municipal Police Station, may bakas ng dugo sa ulo ng biktima, may nakatali umanong tela sa leeg at nakagapos ng nylon rope ang kanyang mga paa. Tinatayang nasa edad 40 hanggang 55 ang biktima, nakasuot ng dark gray na t-shirt at light gray na shorts. Agad umisponde ang mga otoridad at ipinroseso ang crime scene. Humingi na rin ng tulong ang pulisya sa forensic unit para sa masusing pagsusuri at isinasagawa ang request para sa autopsy upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mahigit 200 pamilya apektado sa kontrobersyal na sagupaan ng AFP at NPA sa Occidental Mindoro ayon sa NDRRMC. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. umabot na sa 206 na pamilya o 841 na individual ang natukoy ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na apektado sa kontrobersyal na sagupaan ng militar at mga rebelde sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero 1. Unang kwestiyon ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF ang naturang sagupaan dahil sa isinasagawa ito sa kabila ng unilateral ceasefire ng CPP. Ginamitan din ito ng air support na isa sa mga pangunahing kinukwestiyon ng rebeldeng grupo. Ayon sa konseho, 186 sa mga apektadong pamilya ang pansamantalang nasa loob ng evacuation centers habang ang iba ay piniling manatili sa ibang lugar. Sa naunang pahayag na inilabas ni NDF Mindoro spokesperson Patricia Andal, nakasaad dito sa isang Jerlyn Rose Doydora ang nasawi matapos siyang dumanas ng malubhang sakit kasunod ng sagupaan.
Si Doydora ay isang Bachelor of Science in Secondary Education student mula sa pamantasang lungsod ng Maynila. Ayon naman sa 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army, na-recover ng mga sundalo ang maraming kagamitan sa encounter site, kabilang ng mga gamit ni Doydora tulad ng debit cards, ID, medical kits, hygiene kits at marami pang iba. Una na ring dumepensa ang Armed Forces of the Philippines o AFP ukol sa paggamit ng air assets para matulungan ang mga sundalong nasa ground. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. Philippine Red Cross nananawagan ng donasyon ng dugo sa pagsisimula ng bagong taon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, nananawagan ng Philippine Red Cross o PRC sa publiko na simulan ang bagong taon sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo upang mabigyan ng panibagong pag-asa ang mga pasyente. Ayon sa PRC, bagamat tapos na ang Kapaskuhan at bagong taon, nananatiling mataas ang pangangailangan ng dugo para sa mga operasyon ng panganganak at gamutan sa kanser at dialysis. Karaniwang bumababa ang bilang ng mga donor tuwing at pagkatapos ng holidays, kaya tinatawag itong lean months para sa blood supply. Binigyang diin ni PRC Chairman Richard Gordon na ang pagbibigay ng dugo ay simpleng gawa ng malasakit na maaaring magligtas ng buhay. Idinagdag naman ni PRC Secretary General Dr. Gwen Pang na ang mga kasalukuyan may 110 blood service facilities ang PRC sa buong bansa na handang tumanggap ng mga donor mula edad 16 hanggang 65. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ipapatupad ngayong araw. Para sa detalye, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Mga ka-vibes, asahan ang halo-halong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, Enero 6. Magpapatupad ng bahagyang rollback sa presyo ng gasolina ang mga kumpanya ng langis habang tataas naman ang diesel at kerosene sa ikalawang sunod na linggo ngayong taon. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga fuel companies, bababa ng halos 10 sentimo kada litro ang gasolina. Samantala, may dagdag na halos 20 sentimos kada litro ang diesel at 10 sentimos naman sa kerosene. Epektibo ang mga price adjustment alas 6 ng umaga ng Martes, Enero 6, habang sa ilang gasolinahan ay sa hapon ng alas 4 pa magpapatupad. Ayon sa mga eksperto, bahagyang bumuti ang supply ng langis sa rehiyon matapos makabalik sa normal ang operasyon ng ilang refinery. Pinapayuhan ang mga motorista na maghanda sa posibleng pagbabago ng presyo at mag-monitor ng opisyal na anunsyo ng mga kumpanya ng langis sa inyong lugar. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, your good vibes. At mahabang oras ng volcanic tremor naranasan sa Taal Volcano ayon sa PHIVOLCS. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nakapagtala ng mahabang oras ng volcanic tremor ang PHIVOLCS sa Taal Volcano. Ayon sa ulat, naranasan ito mula pa noong Sabado ng umaga, Enero 3 ngayong taon. Gayunpaman, hindi pa umano ito matuturing na malaking indicator ng volcanic activity, kaya pinapanatili pa rin ang Alert Level 1 na nangangahulugang bahagya lamang ng aktibidad. Maliban dito, na-detect din ang 78 na tons ng sulfur dioxide flux at habang may mahinang pagsingaw din na napadpad sa hilagang silangan ng bulkan. Dagdag pa rito ang nananatiling ground deformation na indikasyon ng volcanic materials na maaaring ilabas sa susunod na araw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 7:05 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Noel at DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa GV 99.9, your good vibes. GV
GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.